Happy New Year po mga bossing. Part 5 na po tayo ng Honda Beat restoration natin. So, yan, wala tayong paputok. Paingay muna tayo. Sa video na to, mag-DIY tabas tayo, magic lowered, at saka paint ng fairings. So yan, gamit natin yung Dremel. Tabasin natin yung dibdib. So, ingat kayo pag gagamit kayo ng Dremel kasi may mga tumatalsik na particles dyan. So, yan. I-reuse na lang natin tong inner fairings natin kasi sayang din eh. Bibili pa tayo ng bago tapos tatabasin natin. Saka na lang tayo bibili ng bago kapag tinaas na natin yung motor. So, yun. Magaspang siya, bali lilihain nyo ng makapal na makapal para maging ganyan siya. So next natin yung tapalodo. So yan, putol-putol na natin yan. Yan, medyo nahirapan ako dyan kasi may mga pins siya sa likod. So yan, medyo pangit siya. Itong araro din. Kailangan, kita yan. Tingnan nyo yung kapatid ko, pinagtripan pa ako. So, tuloy na natin ulit. Ayan, medyo malaki-laki yung tinabas natin dyan. Ayan. So, yan na yung finished product natin. DIY tabas lang yan. Hindi siya ganun ka-perfect, pero astig na yan para sa akin. Kasi natuto ako maggawa. So, timplahan na natin ng primer. Tapos, lagay na natin sa barrel. Huwag niyong kakalimutan gamitan ng filter kasi talagang may namumuo yan. Yan, pamist lang muna, hamog lang para kumapit yung primer natin. Tapos yan, stepboard. Ayan, yung primeran natin siya, yan, medyo first, second coat na yan. Niliha ko na siya para lumabas na yung mga pagkapangit niya. So next, gagawin natin, sinabit ko na siya ulit, pinapatuyo ko na. Tapos, hindi na natin ipa-primer yan ulit. Diretso, color na tayo ng flat black. So yan, magtimpla tayo ng flat black. Filter ulit, tapos kabit na natin. Tapos buga na natin agad ng pamist lang. Yan. Alam ko, first coat, tapos second coat, tapos third coat, yun, medyo makapal-kapal na lang kaunti yun. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, medyo glossy siya. Pero kapag natuyo siya, ang kalalabasan niya ay ganyan. Flat siya. Yung mga imperfections, ayos na sa akin yan kasi wala naman masyadong makakita niyang motor na yan. Talagang perfect na yan para sa akin. Tsaka yung pagkamat niya, lalo nang lalabas yan sa arawan kasi tuyo na siya. Ito, medyo ilang oras pa lang yan. Itong bulsa natin, tinabas natin. Kaso mukhang bibili na lang tayong bago ulit. Yung stepboard, pwede na yan. Apakan lang naman yan. Pwede kong lagyan niya ng mating na lang ulit. Gagawa tayo DIY. Ito, yung side lang yung pininturahan ko. Kasi medyo magasgas na yung ilalim niya. So, yan. Napakita ko po sa inyo kinabukasan. Yan, medyo nagmat na siya. Ang tingin ko sa kanya, satin finish siya na flat black. Mura lang naman to. 160 pesos lang nagastos ko dito. Tsaka thinner. Tsaka catalyst. Murang-mura lang yan. Kaysa bibili ka ng Bosni, yun, matagal yun. Matagal yung proseso, tapos mabilis siyang makbak. So, next naman natin, mag-magic lowered naman tayo. So, yan, sinusukat ko muna. Hindi yan tutorial mga boss, pinapakita ko lang kung paano ginagawa. So, yan, tinabas ko yung spring na mahaba. Bali yan yung ipapalit natin dun sa may rod. Yan. Nilagay natin dyan. Yan. O, buuin na natin. Hindi ko na pinakita yung paglilinis kasi simple lang yung paglilinis natin. Ayan yung stock nyo.
yung hawak ko na maliit sa kanan. So yan, lagyan na natin sa tube. Dahan-dahan lang kasi natatanggal minsan yan. Tapos, next natin yung spring. Yan yung pinagtabasan natin. Tapos, nagkamali ako. Hindi naman ako nagkamali pala. Ang ginawa ko, dinagdag ko yung dating spring doon sa top. Tapos, ang langis na ginamit ko dyan, fork oil lang. Tapos, 60 ml lang. Ayan. Lagyan na natin yung top mount, tapos yung, anong tawag dito? Dust seal. Tapos yung circlip. So, yan na yung Minagic lowered natin. Ayos pa to. Meron ako dito sa kanan ko na Yung difference. all stock din ng Honda Beat. Isa para. So, yan. Yan yung stock height na Yung difference. shock ng Beat. So, ang nabawas niya sa siguro tingin ko mga almost 2 inches. yan, di ba, kuya? Pero may ibababa pa yan. Oo. Wala lang akong spring na mahanap dito kaya hindi ko pa sinagad ng sinagad. So, ang laro pala nun medyo malambot. Titigasan natin. So, next naman yung harness. Medyo nalinis ko na siya. Ang kagandahan lang dito sa harness na to ay wala pang putol. So, kabit na natin yan. Ewan ko nga kung naaalala ko pa yan. So, bali latag na natin yung harness. Ito, body ground to. Tapos may mga clips naman yan, hindi kayo maliligaw. So, itong susian, lilipat lang natin yung socket nung isa dito sa gagamitin nating susian. Kasi yung isa wala ng susi yun. Kaya hindi na natin magagamit. So, yan. In-splice ko lang, tinap ko, tapos, ayan na. Yan, adjust lang ng kaunti. Ayan, pinilit ko siyang matapos ngayon kasi para next video natin, paanda rin na lang natin siya. So, yan, yung laro, oh, tingnan nyo. Hindi siya ganun ka tigas kasi may spring pa. So, dadagdagan natin yan sa susunod. Pwede pa ngang ibaba yan para talagang maganda yung lapat niya eh. Next video po natin sa part 6, siguro papaanda rin natin yung motor. Tapos, repaint din nung fairings niya. Okay po. Thank you. Kain muna kayo mga boss. Thank you.